Kidlat News Updates. Mga balita ngayon, labi ng Ateneo student-athlete Rene Baterbonia, inihatid na sa Davao. Matuginaw sa Samar, kinilala sa ilalim ng stable internal peace and security status. Integrity Caravan para sa ethical policing inilunsad ng Philippine National Police. Ako po si Cesar Soriano para ihatid ang nangungunang mga balita sa buong kapuluan ngayon. Dumating sa Davao City madaling araw ng Biyernes, June 12, ang mga labi ni Ateneo basketball player Rene Clerk Bobet Baterbonia, isa sa dalawang student athletes na nasawi sa drowning incident sa isang team building activity sa Dipakulaw, Aurora. Bandang 2:40 ng umaga nang lumapag sa Davao International Airport ang pribadong eroplano na naghatid sa kanyang mga labi. Mula rito, dinala siya sa St. Peter Funeral Homes sa Barangay Panakan bago inihatid sa Christ the King Chapel sa loob ng Ateneo de Davao University Senior High School, Bangkal Campus. Inilunsad din ng Ateneo de Davao University ang paggunita na may temang Celebrating Bobet, Panaghoy, Amping, Puhon bilang pagpupugay sa dating estudyante at atleta ng paaralan. Magpapatuloy ang public viewing hanggang June 14, kalakip ang mga banal na misa at isang eulogy night na magbabahagi ng mga alaala at pagpupugay ang pamilya, mga kaibigan, dating guro, kaklase, kakampi at iba pang naging bahagi ng buhay ni Baterbonia. Nagkamit ng Stable Internal Peace and Security o SIPS status ang bayan ng Matuginaw sa lalawigan ng Samar Eastern Visayas noong June 8 bilang pagkilala sa mga naitalang tagumpay ng pagpapanatili ng kapayapaan, kaayusan at seguridad sa komunidad. Pinangunahan ni Mayor Aran Boller ang seremonya kasama sina 8th Infantry Division Commander, Major General Peter Burgonio, 803rd Infantry Brigade Commander, Brigadier General Carmelito Pangatungan, Samar Police Provincial Director Police Colonel Arwin Tadeo, at iba pang opisyal ng pamahalaan at sektor ng seguridad. Kasabay ng programa ang paglagda sa Memorandum of Understanding at Wall of Commitment bilang pagpapatibay sa patuloy na pagtutulungan ng lokal na pamahalaan, Philippine Army, Philippine National Police o PNP at iba pang stakeholder sa pagpapanatili ng kapayapaan at pagpapatuloy ng mga programang pangkaunlaran. Ayon sa mga opisyal, bunga ng matagal na koordinasyon ng komunidad, mga ahensya ng pamahalaan at pwersang pangseguridad ang pagkamit ng SIPS status na inaasahang magbibigay daan sa mas malawak na kaunlaran at mas maayos na paghahatid ng serbisyo sa mga residente. Inilunsad ng Philippine National Police o PNP ang Integrity Caravan for Ethical Policing sa Camp Crame noong June 10 bilang bahagi ng kampanya upang palakasin ang integridad, pananagutan at tiwala ng publiko sa hanay ng pulisya. Pinangunahan ang programa ni PNP Chief Police General Jose Melencio Nartates Jr. sa pamamagitan ni Police Lieutenant General Bernard Bana, habang sabay-sabay itong dinaluhan ng mga Police Regional Office, Provincial Police Office at training institutions sa buong bansa sa pamamagitan ng virtual platform. Nakasentro ang programa sa PNP 6-Point Ethical Policing Guide na nagbibigay diin sa katarungan, integridad, kapakanan ng publiko, pananagutan, profesionalismo at anti-corruption. Nakabatay ang caravan sa tatlong pangunahing bahagi: advocacy, education at community engagement upang maisulong ang values formation, tuloy-tuloy na pagsasanay at mas malawak na partisipasyon ng publiko. Ayon kay Nartates, mahalagang bahagi ng serbisyo publiko ang integridad at pananagutan ng bawat pulis upang mapanatili ang tiwala ng mga mamamayan at higit pang mapalakas ang profesionalismo sa organisasyon. Para sa Kidlat News Channel, ako si Rosalyn Sinchonko, nag-uulat. Ako po si Cesar Soriano, kasama nyo sa bawat pagputo ng balita.